Ang mga friends ko, puro girls. At nag-uumpisa na-adapt na ako sa mga boys. Dahil paborito ko ng lola ko noon, hinahayaan na rin yun. Pero, ang isang lang doon, pagka-graduate ko ng elementary, kinuha na ako ng parents ko at sila na magpapaaral sa akin sa high school. At doon, nakita ng father ko yung kilos ko, malamya, malambot, may tumatawag sa akin bakla. Siyempre, ano ang reaksyon ng isang ama? Nagalit. Ganun din ang mga kuya ko, nagagalit sila hanggang sa sinasangkan na nila ako. Then, pagka-graduate ko ng high school, isa lang ang sinabi ng tatay ko, huwag ka nang mag-aral, bakla ka naman. Siyempre, nalungkot ako dahil isang bagay na gusto kong gawin ang makatapos ng pag-aaral. Ang ginawa ko, umalis ako ng bahay namin, namasukan ako bilang isang kasambahay. At doon, how great is our God, binigyan niya ako ng amo na pag-aaralin ako. At pagdating ko ng career college, ganun pa ng tagaling si God. Dahil yung nanay ko sa loob ng 3 taon, patuloy ko pala akong hinahanap. Nakita niya ako, hiyaya niya akong umuwi sa amin, at siyempre, bilang anak, sumunod ako sa kanya. Umuwi ako sa bahay namin, at sinuportahan niya ang pag-aaral ko. Nakatapos ako ng college, sinuwerte pa rin ako. Dahil pagkatapos ko ng college, habang naghihintay ako ng review, nagtrabaho muna ako bilang waiter, at napakaswerte. Dahil yung isa sa may-ari na pinasukan kong karaoke bar bilang waiter, ay may-ari ng isang agency na nagde-deploy ng mga entertainers sa Japan. Ang nakakagulat doon, isa sa mga employer namin, pinanok ako pumunta ng Japan. Noong una natakot ako, syempre hindi ko alam kung anong gagawin ko doon. Eventually, hinag ko yung opportunity, mas pinili kong pumunta ng Japan. At doon umikot yung buhay ko, nagbago ang takbo ng buhay ko. Na-develop yung pagkatao ko. Naging cross-dresser ako, nakipag-relasyon ako sa mga Hapon, hanggang sa pakipag-sex, nagawa ko. Nagpaulit-ulit yun. Bumiyahe ako ng 4 na beses sa Japan. Noong pan-5, hindi na ako sinuwerte na dinay ang visa ko. Year 2000. Pero kailangan kong magtrabaho pa rin dahil ako ang breadwinner ng pamilya. Nagtrabaho pa rin ako sa club dito sa Pilipinas. At doon, nakilala mo naman ang aking naging living partner in 6 years. Nagsama kami ng 6 years. 3 taon ako nagtrabaho sa club at nung malaman ng kapatid ng dati kong employer na nagtatrabaho sa club, kinuha niya ako ulit, sabi niya magtrabaho ka sa akin sa opisina. Binagpulit ang opportunity. Ganun pagaling si God. Binibigyan niya ako palagi ng pagkakataon. Hanggang sa dumating year 2008, at mga kaibigan ko, narinig ko nag-uusap tungkol sa Singles for Christ. Una, hindi ako makarelate. Hindi ko alam. Sabi ko lang sa kanila, pag mayroon mga activities na ganyan, isalin mo ako. At ganun nga ginawa nila. September 6, may orientation. Umatid ako. Dumating ako doon, ayos na ayos. Naka-off-shoulder, nakapit na jeans, naka-heels. At napansin ako ng lahat. Ang nakakatawa doon, wala nag-review sa akin. Tinanggap nila ako ng buong-buo. Then, nag-enjoy ako. Noong una ang purpose ko, para lang makarelate sa mga kaibigan ko. Pero hindi ko nararamdaman, nag-enjoy na ako sa CFP. On top 4, sobrang tinamaan ako. Talagang tumagos sa puso ko yung talk na yun. After ng top 4, pag-aakin ako ng CLP, pupunta ako sa hindi na lang, naka-t-shirt na lang. Pero naka-hits pa rin ako. Kasi hindi talaga ako gumagamit ng gamit ng kanilaki. Puro pang babae ang gamit ko noon. Then, after top 8, umuwi ako ng Nueva kasi din kami nakatira ng living partner ko. Nag-decide ako na tapusin yung relasyon namin. Ganun yung ganun na galing si God. Hindi ko alam na nag-work pala sa buhay ko si God ng mga taon na yun.
Then after I graduated CLP, year 2008 December, naramdaman ko kung gaano ako ka-espesyal sa mga ka-chapter ko. Masyado akong inalagaan, lalo ng household ko. Kaya lang, year 2009 January, nagsara yung opisina ng pinapasukan ko. 8 months akong walang trabaho. Pero, doon ko naramdaman kung ano yung suporta ng mga ka-chapter ko, ng bago kong pamilya, na hindi sumagi sa isip ko na bumalik-ulit sa club. Dahil sa mga prayers sa mga ka-chapter ko. Lagi nila akong pinagdadasal na sana makatagpo ako ng trabaho para sa akin. And one time, isang ka-sister namin, itanong ako para mag-ayos ng bulaklak sa wedding ng anak ng boss niya. Pero yung boss na ako nagtanong sa akin, ano ang ibang alam mong gawin? Sagot ko, dati ko ako nagtatrabaho sa opisina. Yun lang. Then after 2 days, pinag-submit ako ng resume. Ang nakakatuwa doon, how great is our God. Dahil nung in-interview ako, hindi na ako pinauwi. Pinag-umpisa na ako ng boss ng ka-FX na. At doon, nagpapagod yung buhay ko. Noong unang medyo nalungkot ako, kasi yung salary na ina-expect ko, hindi ko natanggap. Kasi nag-umpisa ako sa maliit. Pero nag-realize ko, kailangan ko mag-umpisa ulit sa pababa para maging simpleng tao. Mawala ang mga extracurricular. Then after a year, binigay din sa akin yung minimum salary. May bonus pa. Nagkaroon pa ako ng gadgets na hindi inaasahan. Nagkaroon ako ng laptop na ginagamit ko ngayon sa aking service bilang worship head ng aming sub-province. Ganyan ka galing ko mga sa buhay ko siya. Minsan nga, tinuloko na ako ng mga kaibigan ko ng mga kalugar namin. Baka doon lumagpas ako sa langit. Dahil sa sobrang service na ginagawa ko, atin ng household, atin sa simbahan, meron pa akong gold. Member kasi ako ng gold, gentlemen of the Lord. Yun yung mga tinutulungan doon, yung mga kagaya namin, na meron mga pinagdadaanan, yung same-sex attraction. Kaya kayo, kung meron kayo nakikita kagaya namin, huwag niyo silang tawagin bakla o gay. Tawagin silang SSA. Dahil pinagdadaanan nila. Ngayon, doon sa mga SSA na kagaya ko, lumapit lang kayo sa gold para matulungan kayo. At ganun din po ang ginawa sa akin ng aking community. Sobrang inilapit nila ako kay God. Sobrang ipinagdasal nila ako kay God. Kaya, how faithful are God? Yun lang po, may God with you.